Hindi nga napigilan ni Senator Risa Hontiveros ang magbigay ng kanyang opinyon patungkol sa lumabas na balita at patuloy na pinag-uusapan sa mundo ng social media. Ito nga ay ang di umano'y video ni na Senator Robin Padilla at VP Sara Duterte. Ayon sa balita, hindi nga daw maitatanggi na talagang may espesyal na relasyon sina Sara at Robin dahil kitang-kita daw talaga sa mga ebidensyang lumabas. Ang nais lang daw ng mga mambabatas ay harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Narito panoorin ang video kung paano haharapin ni VP Sara ang mga isyong ipinupukol dito. The Senate Impeachment Court has accomplished more in 1 week. As you have noticed, we have already convened as a court, which is the most important thing. This means that the impeachment proceeding is already continuing. We also issued the summons to the Vice President as the respondent, and also we issued orders for compliance for the House of Representatives, including the issuance of orders affirming the application of Resolution 39 or the Senate Rules on Impeachment and the supplementary rules that will apply in the impeachment process. We also received on Monday the notice of appearance ad cotelem from the defense lawyers of the respondents. So all of these things we have accomplished in 7 days. So when you see it, there is no foot dragging that has been happening or has been claimed by the parties. We have been expecting the communication from the House of Representatives and the House prosecutors as to the compliance that they have been talking about in the press conference and media releases that they have been doing for the past 3 days. But as of now, 7 days have passed and there is no such formal notice or compliance that has been filed with the impeachment court. And as you can remember, there has also been a notice of appearance that was filed by the House prosecutors last February. However, this has been filed with the Senate as a legislative body. There has been no convening yet by the impeachment court at that time. So I think there has to be a need for them to refile that notice of appearance for the impeachment court to be notified. So all of these things we have been waiting for them to do, but instead of doing what they said they would be doing, they have instead spent their energy criticizing the impeachment court. And this is the first time that I have seen litigants question the court. And for lawyers like us, and I know the new spokesperson, Attorney Buko, is a very experienced litigator as well. So I suggest that they just spend their energy to doing what needs to be done, what needs to be filed, as they say that they will file, and instead of attacking the credibility of the impeachment court. Sir, still about Attorney Bukoy, sa press con kahapon sinabi niya hindi na kailangan ng affirmation ng 20th Congress dahil nakalatag naman yung articles of impeachment. Yun muna, sir. So wala nang kailangan daw na reso for affirmation ng 20th Congress. Yun yung pananaw nila. As you can read the order of the impeachment court, ang nakalagay po doon, technically, no, hindi talaga siya affirmation or attestation. Ang nakalagay lamang po doon, communication from the 20th Congress. But how does the 20th Congress officially communicate to the upper house, which is the Senate acting as an impeachment court? Of course, this should be the formal communication that we're used to, such as the passing of a resolution. Or however it is that they want to do it, like for example, file again signed resolution from all of the majority of the House of Representatives congressmen. So these are the official communications that has been for them to comply, and the impeachment court has been waiting for.
But the 20th Congress, of course, we need to wait for the creation of the 20th Congress until it is born. So you stand by kailangan? It's up Ng to them communication. whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Sir, sabi niyo 7 days has passed, wala silang nasasubmit sa inyo, and particularly there is a need to refile notice of appearance. So are you saying sila yung nagdadrag, sila yung nagpapatagal dahil hindi sila nagsasubmit pa ng kahit ano? As I said, actions speak louder than words, at sa aming mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kesa sa mga salita. So tingnan na lamang po natin ang ebidensya. Ano po ba ang kanilang mga na-file na? Kahit po yung pagpapareceive nung ordinary notice of appearance lamang po ng depensa ay hindi pa po nila na-receive. Kung prepared na po sila mula pa ng Pebrero, katulad ng sinasabi ni Presiding Officer na what we have to do during this interim time that we are waiting for the convening of the court is to prepare. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetam nung defense lawyers. Pero sa kanila po, kahapon na itanong sa kanila kung bakit hindi ni-receive, imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. Kung ready po, dapat na i-receive. Dapat may opisina na itinalaga para mag-receive po. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Sir, isa na lang for me. Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patosyada. Ngayon yung actuation nila, maraming patosyada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pagkikriticize ng isang abogado sa isang korte? So, kung ako po, ikang sagot doon hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And dun pa lang namang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Attorney, may mga nag-oppose doon sa sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na walang limitation yung pwedeng gawin at pagdesisyonan ng impeachment court. Sabi nga ho ni Senator Coco Pimentel, the mere fact na nag-oath sila bilang senator judges, may mga sinusunod sila na impeachment rules doon pa lamang, it means may limitation yung pwedeng gawin ng impeachment court. Meron pong limitation naman po ang impeachment court. Unang-una po, yung nakasaad po sa konstitusyon, no? Alam po yan ni Presiding Officer, but I think he is more of talking in the context of doon po sa mga bagay-bagay na hindi po nakaspell out ng detalyado sa konstitusyon po natin. So, una po, ang limitasyon sa Senado, yung pagboto dapat ng mga senador, dapat 2/3 of all the members. Pangalawa po, yung ipapataw po na penalty po, hindi po pagkakulong, hindi rin po civil liability, kung hindi pagkatanggal lamang po at saka perpetual disqualification. The Senate cannot impose more than that. Yun po yung mga limitasyon ng konstitusyon at saka po nakalagay doon na kapag nag-implement po o nagpasa ng rules ng Senate impeachment court,
yun po ay isang self-regulatory or self-limiting na limitasyon sa Senado po. So yung mga konteksto pong yun, yung mga pinupunan po nung mga pag-adapt ng supplementary rules ng rules of court po, yun po yung mga limitasyon na inimpose ng impeachment court upon itself. However, there are matters such as, for example, yung question po kung pwede po ba mag-refer back ang Senate Impeachment Court doon sa House of Representatives po. Medyo vague po doon at ambiguous. Nakalagay po sa Rule 9, Section 1 ng Rules of Court. Pwede pong tingnan ng isang hukom ang kanyang jurisdiction doon sa isang kaso pag nakafile sa kanya kahit wala pong nag-motion na party. So ang tanong po dyan, mag-a-apply po ba yon o hindi? So dito po sa nangyari sa ating impeachment court, in-apply po in a way ng Senado pero hindi po dinismiss. So ininterpret niya po yung konstitusyon base po sa kanyang kapangyarihan na to be the one to solely try and decide the impeachment cases. Ayon po yan doon sa Supreme Court decision din na Manila Prince Hotel versus GSIS. Ako po, hindi lamang po ako nagsasabi dito ng mga sound bites po sa inyo. Kasi po bilang abogado rin po, kailangan po namin na ipaintindi rin sa sambayanan kung ano po yung mga legal na basehan. So part of our duty as spokesperson bilang abogado po is not to just na magbigay po ng PR statement sa inyo, pero mag-educate din po kung ano po yung legal basis. So you're saying, attorney, na hindi general yung naging statement ni SP Cheese na walang limitation yung kayang gawin at pagdesisyonan ng impeachment court? Yes po. Ang ibig po niyang sabihin doon for those na ambiguous and vague, doon po walang limitation na i-interpret po ng Senate as an impeachment court yung kanyang kapangyarihan. Ayon nga po doon sa Supreme Court case na yon ng Manila Prince Hotel versus GSIS at saka po yung sinusundan natin na persuasive na US case na Nixon versus US po. Last na lang, si former Senate President Juan Ponce Enrile, now Presidential Legal Advisor, meron ho siyang advice sa senator judges once na mag-full swing na yung impeachment trial. Sabi niya, with due respect to them, my first advice is to keep quiet and then go to the session hall during their trial, sit down and listen to the proceedings, listen to the presentation of evidence. So, may plano ba si SP Cheese bilang presiding officer na i-advise din yung mga senator judges ng ganito? I think for the meantime po, no, hinahayaan nga po yung malayang paglalayag ng mga opinion ng mga senator judges kasi wala pa po tayo doon sa merito ng kaso. Pero nakalagay po doon, tama po si Senate President, former Senate President Enrile, na meron po talagang ganong basehan sa Senate rules, which is yung sinasabi ko pong Rule 18 po ng Senate rules. And when I confronted the presiding officer at the time about that rule, sabi niya po, wala pa naman tayo doon sa presentasyon ng ebidensya at nandun pa lamang tayo sa mga preliminaries na tinatawag. So, I think for the meantime po, okay lang po para mapagdiskusyon nating lahat kung ano po yung mga interpretasyon ng Senado at saka ng mga constitutionalists at mga legal framers about mga ambiguities po sa pag-exercise ng Senate Impeachment Court ng kanyang kapangyarihan. So, attorney, kapag nagkaroon na ng impeachment trial, possible na may obligasyon si SP Cheese bilang presiding officer na mag-impose ng gag order? That is always a possibility. Kaya rin po, for the first time po, no, I try to research yung tanong nyo kung ako ba yung unang spokesperson ng impeachment court. Parang opo, no? So, by doing that, by appointing me as the spokesperson, para malamang po, doon po tayo papunta sa pag-i-implement po ng Rule 18. But of course, it's up to the presiding officer at that time. We can only hazard a guess as of now. Pero we will cross the bridge when we get there pag nag-umpisa na po yung pagpapresenta ng mga ebidensya. Thank you, attorney. Hi, Attorney. Sir, coming off from former SP Enrile din, he said sa interview na the Senate is supposed to do its job with reasonable speed for the Constitution says forthwith. Anybody can understand that English word and they did not do it. They tarried, they dilly-dallied. Your reaction lang po.
sabi nga ni presiding officer, nandun pa rin kayo sa forthwith. Pero ako po, the opinions of different lawyers, makikita niyo po, kaya kaming mga lawyers, hindi po kami nagkakasundo, di ba? Kagad-kagad kasi nga iba-iba kaming opinion. And we have big personalities to argue about all these little things that ordinary people will not argue about. Pero para po sa kaalaman ng sambayanan, yung paggalaw naman po ng Senado ay hindi po unreasonable delay. Meron na rin pong mga Supreme Court decisions ang ating Philippine Supreme Court at na hindi na kinakailangan po ng construction or interpretation na ginagawa ng ating mga constitutionalists, pati ni former Senate President Enrile, yung about sa forthwith. Sinabi po doon sa, ito mabobore na naman kayo kasi cases to, no? Sa Fisher versus Ambler, sa Manila Masonic Temple versus Alfonso, at saka sa, ano pa yung isa ba? Basta may isa pa akong case basta versus Antolz, no? Yun yung mga cases na pinagbasehan at ni-research rin po ng ating legal team dito sa Senate Impeachment Court na meron na po na desisyon ng definisyon ng forthwith. At ito po ay without delay. Sinabi rin po ni dating Justice Ascuna na dalawa po ang ibig sabihin ng forthwith. Yung unang-una po ay immediately at yung pangalawa po ay without delay. So, ang sabi niya po nung ginagawa yung konstitusyon, maaaring pumasok na po doon sa pangalawang definition which is without delay. Ito rin po yung kinatigan ng Korte Suprema doon sa tatlong kaso na yon. Mamaya ibibigay ko sa inyo yon para ma-cite nyo dyan sa inyong Sir, isa pang sinabi po ni former SP Enrile, yung pag-return is improper and unparliamentary. Reaction lang din po. Very po yan, no? Very welcome yung ganyan nga na mga opinion kasi it adds to the conversation. Lalong-lalo na po, alam naman natin na si Senator Enrile ay very wise at very knowledgeable about the law. However, he was not the one confronted with the motion. He was not one of the senator judges. He is not the senator sitting as one of the senator judges in the impeachment court. And I think the collective wisdom of the impeachment court should be respected on the actions that it did. Now, if ever meron pa pong hindi makatanggap nung majority vote na 18-5 at nung action ng impeachment court, sabi po namin nga, the final arbiter of all of these issues is the Supreme Court. So they just have to go to the Supreme Court kung gusto talaga nilang malinawan. But kung hindi po sila pumupunta sa Supreme Court, wag po nilang itry ito sa Court of Public Opinion at maniwala kayo doon sa collective wisdom ng ating impeachment court. Sir, last na lang po sa akin. Sa timeline lang, sir, di ba si VP Sara, ang deadline niya to give the reply is 21, pero Saturday yon, so 23. So, ang prosecutors have 28, pero Saturday po, so 30. 30 po. Okay, so what will happen, sir, kung hindi magpasa ng reply, given na parang sabi natin, hindi nagagampanan ng prosec yung, hindi nila nasasubmit yung mga kailangan nilang isubmit? I think I think yung hindi po nilang pagpasa ng mga kailangan po nilang i-file, I think baka strategy po nila yon, no? Hindi natin alam talaga kung ano yung tunay na dahilan, pero siguro yung mga contemporaries nyo doon sa House, dapat tanungin sila doon about that. Syempre, as a court, we will just act based on what has been filed. So, yung reply po, I think, balak naman po nila mag-file ng reply. Alam naman po natin na bibigatin din naman yung mga advisory din po nung prosecution panel. Gagawin din po nila lahat ng dapat nilang gawin kapag nandoon na yung
answer with affirmative defenses, so magre-reply po sila doon. Kung hindi naman po answer with affirmative defenses ang i-file po ni Vice President Sara at ito po ay isang motion to dismiss, then I'm sure magpa-file po sila ng comment and opposition doon sa motion to dismiss. So ito po, nasasabi ko po to, hindi ito panghuhula, ito lamang po ay base sa experience natin bilang isang litigator. Thank you po. Hello po, Attorney. Good afternoon. Good Sir, afternoon may violation po ba dun sa refusal na tanggapin yung notice of appearance? Wala naman po, but it says a lot. Kasi po, kunwari, isang law office, walang tumatanggap doon, sarado po yung law office, then it says a lot about that law office. Or a party, kapag nagpadala po tayong demand letter, tapos walang tumatanggap ng demand letter, tama po? So, ibig sabihin, tinataguan nyo yung magbibigay ng demand letter, yung pinagkakautangan nyo. So, it says a lot about the actions, no? Baka hindi po prepared, or baka naman po ayaw tanggapin as a matter of strategy, pero hindi ko po talaga alam kung ano dun sa mga posibilidad na yon yung kanilang motivation, why they did not receive. Again, this is just a very minor pleading. It is just pleading, informing the court na ito po yung mga abogado na magre-representa sa akin. Wala pong any motion po doon, walang ganong issue or conflict na kailangan isipin pa ang magkabilang panig kapag nag-file po sila ng notice of appearance. So nakakapagtaka lamang po, no, na bakit pati yun hindi pa nagawang ma-receive. How about, sir, dun sa mga criticisms? You said earlier na for the first time na yung mga litigants mismo nagkikriticize dun sa court. May violation po ba dun? Kung alam niyo po, alam ko nagko-cover din kayo ng mga ng mga kaso sa ordinary court, sa Supreme Court. Makikita niyo po yung mga litigants doon kahit na hindi pabor sa kanila yung desisyon ng isang korte, hindi po nila pwedeng makriticize basta-basta, mako-contempt of court po kami doon. Ito po yung naririnig nyo rin na sub judice rule. At yun po usually yung gawain ng isang litigant. Siyempre, ikaw nahaharap sa korte, ayaw mong magalit sa iyo yung mga hukom. Nakita na po natin yan nung panahon ng impeachment case ni former Chief Justice Corona. 'Di ba? Napapagalitan yung mga prosecution panel ni Senator Miriam Defensor Santiago. So, hindi ko po malaman kung ano po yung nasa isip nila na pantay po ang impeachment court doon po sa mga litigants. Kasi po, kung makikita po nila, lagi nilang sinasabi, mga nangyari before sa mga impeachment trial, tingnan rin po nila kung ano po yung akto ng impeachment court doon sa mga litigants at that time. Kahit nga po sila dating Solicitor General Estelito Mendoza napapagalitan ng mga hukom ng impeachment court. So patas lamang po ang pagtingin ng impeachment court sa mga litigants, pero hindi po nakakataas ang litigants sa impeachment court. So at this point, Attorney, ano po yung pwedeng magawa ng impeachment court doon sa mga ganong criticisms? Sabi nga po natin, no, for the meantime, medyo liberal ang ating impeachment court, ang ating presiding officer, hindi naman po niya balak na gamitin ang lahat ng kapangyarihan para kastiguhin yung mga hindi nagrerespeto sa impeachment court. Although the power is always there. But if ever it will be used, for the meantime, I don't think it will be used. Sir, na-raise na po to be for KSP, but just to get your opinion also, is it possible to cite the prosecutors or the defense in contempt if hindi po sila sumunod sa any orders of the impeachment court? And for example, on the prosecution panel, paano po mangyayari doon? Sino ang iko-contempt sa kanila? Buong house po ba? Yung prosecution panel? Again, that is in the realm of possibilities. Lahat yan pwedeng mangyari po. Pero yan nga po yung iniiwasan ng ating impeachment court. Ayaw nga po nating magkaroon ng awayan. Ayaw ng impeachment court na magkaroon ng away o magkakaroon ng constitutional crisis pag nagmatigas ang impeachment court laban sa desisyon ng Korte Suprema, if ever. So ang ginawa po ng impeachment court, pumunta po siya at nakipagdialogo at nag-order po sa House na tayo na lang magresolba nitong constitutional issue na to, na may question about yung mga depekto sa articles of impeachment, sagutin nyo na lamang kasi kayo nakakaalam dyan. So,
kayo na lang ang magdesisyon kung magko-crossover o hindi. So hindi po kaaway ang impeachment court. In fact, we are asking for the cooperation of the House so that any legal issues as to the jurisdiction of the impeachment court kapag nag-umpisa na pong umusad itong trial natin, ay wala nang magko-question either from the prosecution, from the defense, or any other person po na gustong questionin yung jurisdiction ng impeachment court. So we are actually giving our co-equal 'di ba, house na gawin natin yung nararapat at tayo na lang magresolba nito within the legislative body or the branch of government. So, Kaya po doon sa tanong ninyo kung magko-contempt, of course, as I said earlier, hindi po yun yung policy. Kasi nga gusto nga natin na maging cooperative yung both houses sa isa't isa. Pero sir, ano ko lang yung question ni Ms. Mav. Sino po ang pwede i-contempt? Yung 11-man prosecution panel, yung House leadership, sino po? Sino ang i-contempt ng impeachment court? Kaya po ayaw natin dumating sa ganon. Kasi yung iniisip niyo po yan, yung question yung yan, yaan din po ang isa sa mga question na pag dedebatihan na naman ng mahaba ng impeachment court ng mga senator judges at boboto na naman po sila regarding dyan sa question na yan. Kaya kung gusto po nating umusad ng mabilis itong proseso ng impeachment, wag na pong magkaroon ng mga ganyang mga issues na ma-raise pa po sa impeachment court at magde-debate at magbobotohan pa po dyan. So yun po yung sinasabi namin. Mag-comply na lamang po tayo para wala ng any other legal issues na isa-settle preliminarily ang impeachment court at magpatuloy na yung pinagdarasal nila na presentation ng evidence. sorry, attorney, isa pa. So, possibility at option yung contempt, but you wish it will not come to that. Tama? Possibility po yun, no, yung contempt, at dahil nandiyan po yan sa rules ng Senado as an impeachment court, pero if ever it will be used, I don't think the impeachment court will use it at the first instance. Usually po, yung mga hukom po, very tolerant naman po yan of the litigants. Are you saying pag hindi sila nakasubmit hanggang June 30, walang contempt na mangyayari, sir? I cannot say definitely kasi hindi po ako yung impeachment court. But yun nga, pag hindi po nagsa-scenario setting lamang po tayo dito, kapag hindi po mangyari yung pag-comply po nila, then nakahang pa rin po yung issue kung pwede po ba mag-crossover yung 19th, yung articles of impeachment na pinasa ng 19th Congress to the 20th Congress, at yun na naman ang pagdedebatehan. So, mapapatagal na naman po. Plus, the possibility po na may mag-question na naman po kung ba't hindi sumunod at magkaroon ng motion for contempt. So, ayaw na po natin magkaroon ng mga ganon. Kaya ang pinakamadaling proseso po na gagampanan ng ating House of Representatives at yung House Prosecutors ay sumunod na lamang po sa compliance para magpatuloy na po yung proseso. Sir, yung bang decision na kung matutuloy sa trial, dependent on the commitment na ibibigay ng the House, can the impeachment court proceed with the trial even without the participation of the prosecution? And then you decide based on kung hindi sila nag-present na anyway, the complaint has been transmitted to the court anyway. Hindi ko po alam kung ano yung gustong i-test din ng House of Representatives o House Prosecutors. Of course, ayaw nga po natin magkaroon ng ganong issue pa. Kaya the easiest way for the trial, for the presentation to already happen is pag mag-comply po. However, the impeachment court never lost its jurisdiction in trying the case. It will just settle the questions or the issues that has been raised during the first session of the convening of the court. So para mapadali po ang proseso at wala ng any debates at issues at question as to the jurisdiction,
Kaya po, ganun ang gumalaw ang impeachment court para isettle na lamang po ng House na sila na lamang po ang mag-determine na pwedeng nga po mag-crossover. Pero wala bang constitutional basis for the impeachment court to proceed nga, even without the participation of the House prosecution team? In case na hindi makapagbigay sila ng commitment that they will pursue the case. We are going into the realm of possibilities po, and we are going also in the realm of first impression, first time pong mangyayari yon. So I cannot hazard a guess how the impeachment court will act by that time. Pero kung ganun po ang mangyayari, walang House prosecutors na pumunta at wala nang magpresenta nung articles of impeachment, then I think pagbobotohan po ulit ng impeachment court how they will go about it without the participation of the House prosecutors. Pero of course, this is antithetical dun sa kanilang sinasabi na gusto po nila magpatuloy at handa sila. So, kung susundan po natin yung sinasabi po nila, at of course, sabi rin nila na may presumption of regularity rin sa gawain nila, then we have to believe what they say, that they are, na porsigido po silang i-prosecute yung kanilang initiate na articles of impeachment. Yung nagsasalita po kasi ngayon at nagbibigay ng commitment in 19th Congress. Tama po. And ang ini-expect po natin is from the 20th Tama po. Congress. So we don't know for sure kung the same pa rin yung nila. Tama po. Kaya isa po yan. Pero as I said sa mga interviews po natin, the actions of the impeachment court is actually to forestall any questions as to the jurisdiction once that the process starts rolling. So, yun po yung intention lamang ng impeachment court para wala na mag-question. O kung may mag-question man, papasok na po siya doon sa tinatawag natin political question or yung non-justiciable issue. Dahil po kapag official action po ng Senate o ng House ang mapunta sa harap ng Korte Suprema at natanong, usually po nirerespeto ng Korte Suprema kung ano yung official acts po ng Senate at ng House in the exercise of their powers that has been exclusively given to them. Yun po yung political question. Sir, hindi ba pwede apply dito yun sa korte katulad nung pag hindi umatin yung mga nagpo-prosecute ng 3 beses? Hindi ba ganun na nangyayari? Hindi ba pwedeng apply dito yan sa impeachment court? Ituloy yung process and then antayin kung atin o hindi ng 3 beses tulad na sa mga korte? Hindi ba pwede apply dito yan? That is in the realm of possibilities. Again po, pwede at pwede rin po. Depende po yan sa boto ng mga senator judges kapag na-confront na po sila ng ganyang question sa convening po nila on the floor. So again, this is a system po na hindi po totally judicial. Meron po rin political aspect at factors po tayong kino-consider. Isipin nyo na nga lamang po, kung ang lahat ng mga senador natin ay hindi abogado, ibig sabihin po ba hindi na po nila i-considera yung judicial processes po, or kung puro politicians lamang po sila, puro civilian, hindi po walang abogadong propesyon, ano po yung magiging basehan po nila, 'di ba? So, kaya po inilagay ng ating framers ito sa ating Senado ay dahil alam po nila na kung may magtatanggal po ng mga opisyales na ibinoto ng sambayanan, dapat yung mga ibinoto rin ng sambayanan ang magtatanggal sa kanila. At hindi po inilagay sa korte yung desisyon na yon. Kaya dun sa tanong niyo po, hindi ko rin po alam kasi maraming factors po. Hindi lamang po judicial, i-consider rin po ng impeachment court at senator judges yung political aspect at that time when it is confronted with that issue. Sir, ito po, mahinahon na. Pag naabot po tayo sa puntong ganon, may posibilidad po ba na ang pagbotohan ay i-dismiss na yung kaso? Isa po yan sa mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari, sabi nga ni presiding officer. Pero kaya nga po natin hinihingan ng mga compliance ang House. Para kapag ni-raise po yung issue na yan,
by any party o may clarification na isang senator judge at maging issue na naman po for the impeachment court to decide on, meron na pong mas mabigat na basehan na wag nang i-dismiss. Dahil meron na pong opisyal na action at compliance ang House doon sa ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court. So, mawawalan na po na gaano ng wiggle room, kung tinatawag, na mag-prosper po yung, yung ganong theory. Sir, Ay, ma'am. attorney. So, di ba dun sa summons kay VP, she was given non-extendable 10 days to answer. Sa proseso ho ba, paano pag hindi mag-comply doon sa summons, hindi tumugon sa summons, what happens? And do you take it to mean na magko-comply siya, tutugon sa summons because nag-enter na ng appearance yung kanyang lawyers? Isa po yun sa mga magandang nangyari by filing a formal entry of appearance. Kaya lang po ad cotelem. Ang ad cotelem po ibig sabihin sa mga abogado, hindi pa namin nire-recognize talaga yung jurisdiction. So, pina-file lamang namin to para lang to comply at saka for para hindi namin ma-waive yung aming mga dapat gawin. So yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cotelem appearance, na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cotelem sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Ka-questionin ang jurisdiction. Which I think also is in line with the petition na i-file po ng Vice Presidente sa Korte Suprema questioning the continuing process of impeachment against her. Isa yun sa mga issues niya. So ayaw niya pong mamut at mabaliwala yun. Kasi pag nag-subject na po sila sa jurisdiction ng impeachment court, wala na pong i-decidean ang Korte Suprema. So para po makasiguro sila na hindi nila mabaliwala yung kanilang hinihaing petisyon at hindi rin nila ma-waive yung mga gusto nilang gawin dito sa impeachment court, ay magfa-file po sila ng ad cotelem appearance at possibly motion to dismiss or answer with affirmative defenses. So, kasi panay realm of possibilities naman kanina. So, what happens kung... Medyo mataas po yung posibilidad na ganon. Based on experience po. Para po yung parang equation po yan sa ang ating litigation process. Parang equation po. Pag sinabi mong 1 plus 1, alam mo na kagad na 2 yun. Okay. So, Pero ganon din po dito. Pag nag-file ka ng ad cotelem, alam mo na kagad na yun yung possible na tactic ng depensa. Okay. Pero, what happens kung hindi sumagot sa summons? Can they choose to keep silent po? Nakalagay po sa Senate impeachment rules na magpapatuloy pa rin po ang impeachment process kahit na hindi po sumagot, hindi mag-file ng answer. At magpepresenta pa rin yung prosecution panel ng ebidensya, pero na-waive na po nung respondent yung kanyang karapatan para maghain naman po ng defense niya doon sa impeachment court. So, ibig sabihin, attorney, kung walang maging sagot ang VP, wala rin sasagutin ang prosecution panel, di ba? Kasi supposedly, Tama po. given 5 days sila to answer. Tama po. So, lahat maghihintay na lang. Tama po. Pero as a litigant po, as a litigator, ako as a lawyer, mag-ahahain ba ko ng motion to dismiss? Kung ayaw kong sumagot doon sa specific na mga complaint sa akin, paghahain ako ng motion to dismiss. Para po in line yun with the petition for certiorari at prohibition na final sa Korte Suprema. Kaya sabi ko nga po sa inyo, parang equation lang po yan. 1 plus 1 is equal to 2. Doon na po tayo papunta. At matatapos. Kaya mas exciting yung i-cover nyo next week. Kaya hindi na kami yung kalaban ng House next week. Pag nag-file na yung yung defense. Thank you, attorney. By the 23rd, Monday. Kapag po nag-file ng motion to dismiss the case for lack of
po ba yun sa trial po ba yun gagawin? Paano po? Tama po, dahil may nakahaing motion po no sa impeachment court. So sa susunod na proseso po, ang mangyayari diyan is ireresolba ang motion to dismiss. So magkakaroon na naman tayo ng diskusyon kung pwede po ba o hindi pwedeng i-dismiss ang isang articles of impeachment. So we will just cross the bridge when we get there and let the impeachment court decide on that matter. But yun pong, una po, yung pag-file po ng motion to dismiss, kailan po nila pwedeng gawin? Within the 10-day non-extendable time to file the answer. Pero yung pag-resolve po noon, kapag po nag-resume na yung, or nag-open na yung trial? Yes. Possibly By the 28th. Kasi isipin nyo yung timeline. The House prosecutors will end their term on June 30. So by that time, walang House prosecutors. Okay? So, kailangan mag-file o mag-appoint again ang House ng mga bagong House prosecutors kung sino yung tinatalaga ng 20th Congress. Kasi for all intents and purposes, patay na yung 19th Congress pag lumipas na ang June 30. So, yung yung 20th Congress na. Pero paano nila magagawa yon? Yung pag-appoint ng bagong House prosecutors ng 20th Congress. It's through the official act, again, of the Congress, which is through a resolution by a majority vote of the members. So, ang sinasabi po ng impeachment court, since gagawin nyo na rin naman yan, isabay nyo na yung certification o yung communication ninyo na ratifying the articles of impeachment initiated by the 19th Congress para mag-crossover sa 20th Congress. So yun lamang po yung intention ng impeachment court. Attorney, isa na lang sa akin. Yung June 30 po, ano ang dapat i-file ng PROSEC noon? Yung sagot sa yung attestation na wala silang nilabag? Yung by June 30 po? Yes. Magpa-file po sila ng reply doon sa answer. Kasi po yun yung 5th day kapag nag-answer po yung respondent. Kapag hindi po nag-answer at nag-file po ng motion to dismiss, ang ifa-file po ng prosecutor ay comment and opposition to the motion to dismiss. Pero yung attestation na hinihingi ninyo, hindi siya hanggang 30 lang. Hindi po. Anytime they Pero want. syempre, dapat ma-file po nila before 30. Kasi nga po, sila po, yung 19th Congress po, yung nag-resolve po noon. So, ang kailangan mag-inform din po sana is the 19th Congress. Pero if hindi nila ma-file by 30, wala namang punishment. I don't think so na magpa-punishment. Kasi nga, again, nandyan naman po yung resolution and we welcome the compliance by the House of Representatives. It's just a matter of the formal informing the court of that official act of Congress po. Attorney, may nagpapatanong lang. Nabanggit kasi ni Senator Coco Pimentel na hindi siya pabor dun sa mga suggestion na questionin nilang sa Korte Suprema ng mga hindi nagsasabing mali yung ginawa ng impeachment court na ipinabalik sa Kamara yung articles of impeachment kasi pwede daw yung trap at maaari daw yung makadelay pa sa impeachment process at maaring ma-divert yung attention doon sa kaso sa Korte Suprema sa halip na ma-focus yung attention doon sa main issue yung ang impeachment case against BP Sara. Would you like to comment on that, sir? Malaya naman pong gawin ng kahit sino ang gusto nilang gawin, whether mag-file po o hindi. Ang sinasabi lamang po ng presiding officer, tsaka po natin, na hindi po dapat sa Court of Public Opinion ini-air out yung mga ganyang mga hinaing. Kung talaga pong gustong magkakuha ng sagot, kung ano ba yung tama o mali na ginawa ng isang branch of government, ay kailangan po umakyat sa Korte Suprema. Now, kung ano po yung end goal ng pag-akyat nyo sa Korte Suprema, yun na lamang po yung kailangan nilang magtuos sa kanilang konsensya. Ano bang epekto nun? So, maaaring tama po at maaaring mali rin po yung view na yon ni Senator Judge Coco Pimentel. But it is up to them po. But sabi ko nga po, any lawyer worth his salt will avail of those remedies if they really feel aggrieved by the actions of the court. Pero tama nga, pwedeng makadelay at mapapaboran daw dito si BP Sara.
para akong yung nag-aano sa multiverse of madness si Doctor Strange. Yung iniisip ko yung mga permutation na pwedeng mangyari sa utak ko di ba? Pwede at hindi. Oo, ako pwede at hindi. Pwede at hindi, no? Hindi ko rin alam yung magiging epekto kasi katulad ninyo po, katulad nating lahat. This is the first time that this has happened. So, nag-aaral din tayo. Sabay-sabay nating first time ma-experience yung gantong pagko-crossover at yung gantong mga issues po na hindi po kinonfront ng previous impeachment courts. So, hindi rin po natin alam kung ano talaga yung mangyayari. Pero, of course, we respect the wisdom din po ni Senator Judge Coco Pimentel at maaari nga po na isa yun sa mga timeline sa multiverse po. Attorney, ito yung possible ba mangyari by next week dahil nga dun sa katilam hindi nire-recognize ng kampo ng Vice President ng impeachment court. Possible by next week mas malakas ang mag-file sila ng motion to dismiss kaysa sagutin yung pinasa ninyong subpoena o summon? Ito po ako I'm just speaking po as a litigator, as a defense, mas madalas po akong defense lawyer kaysa sa prosecution. Talaga pong tactic ng defense na magpa-file ng motion to dismiss. Usually po isa yan sa mga arsenal para wag kagad magpatuloy ang proceeding sa korte. Kasi po, kukwestiyonin yung jurisdiction. Pag sa criminal case po, isa po sa mga grounds po ng motion to dismiss, kunwari, mali po yung jurisdiction, wala dun yung isang elemento ng krimen na nangyari sa korte na yon. So, pwede mong pa-dismiss. Mali yung venue. O kaya naman po, hindi maayos yung pagkagawa ng preliminary investigation. So, magpapamotion to dismiss ka para magkaroon ng re-investigation doon sa prosecutor. So, yun po yung mga ginagawa ng defense usually. Di wala tayong maasahan na possible sumagot ang kampo ng Vice doon sa inyong summon. Yun po yung isa sa mga sagot, no? Kapag nag-file po ng motion to dismiss, kasi po supportorily applied na po, no, yung 2019 amended rules of court, isa po sa ground na pinapayagan ng motion to dismiss is kapag may lack of jurisdiction po ayon sa Rule 9 Section 1. Kapag hindi po yun yung grounds, hindi po pwede mag-file ng motion to dismiss. So, I think, of course, hindi naman natin binabaliwala yung galing din naman nung law office na inano ng Vice Presidente. So, alam nila yung gagawin nila. And, yun nga, any lawyer worth his salt would have done everything in its power to not answer yet the complaint and to question the jurisdiction first, which is in line with what their strategy is, their legal strategy by filing the petition for certiorari with the Supreme Court. So based on that actions that they did, most probably baka yung po yung we have to contend with such motion to dismiss. So wala naman kayong nakikitang link dun sa hindi pag-formalize ng sagot ng House dun sa order ng prosecution, sa order ng impeachment court at dun sa reply ng OVP, ng Vice President. Madiderail, pwede bang hindi sumagot? Kasi with caution yung yung entry nung kanilang defense team. Kung walang sagot, walang certification from the House, so parang walang recognition dun sa legit yung yung complaint. May nakikita kayong connection. Possible na sadyang hindi sumasagot ang House, idinederail para within yung 10 days. Walang ganun kayo nakikita. Naku, wag po ako tanungin nyo sa Attorney Bukoy kung bakit hindi nila fina-file yun. Ako, for me, siguro po, it's their strategy.
It's their strategy na, kasi po, isipin ninyo to, this is not merely a judicial process. Kaya po, pwedeng magkomento ang kahit sino man, no? Dahil nga, nakakaapekto to sa bawat Pilipino, itong proseso na to. So, this is also a political process by that very aspect po. So, ibig po sabihin nun, yung kanilang strategy is not only legal, it is also political. So, lagi nating titingnan yung galawan po ng lahat po ng parties dito, the impeachment court and the litigants as well. Na yung nangyayari po sa courts usually, hindi po yun natin maaasahan na mangyari lahat dito sa proseso ng impeachment kasi nga may political aspect, may political factor. So yung pagde-delay po nila, pagtanungin nyo sila, baka strategy po nila yon. Baka hindi po legal strategy, baka po political strategy. On that matter, I don't know. I cannot hazard a guess kasi po sa utak na po nila yon. Wala po akong personal knowledge kung ano po yung nasa isip nila. Pero hindi sir pwedeng sabihin na basis ng defense team yun para mag-reply sila doon sa 10 days. Hindi pwedeng gawing basis yung action ng House, yung ina-action ng House. Ang hirap maging Doctor Strange. Niisip ko rin no? Magandang tanong yan, no? Pero I'm sure baka that's one of those things na kinokonsidera ng defense. Okay na po? Sige po. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malbersasyon ng pananalapi ng bayan. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karumal-dumal na krimen. Ngayon, ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. With that, I'm ready to receive your questions. Marami pong salamat. Thank you, sir. We will take the first question from Melalis Moras of PTV4. Hi, good morning po. Attorney Bokoy. Ay, kumusta? Yes, I'm Mela po from PTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction the prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel.
And sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Nasagot ko po? Opo. And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin, sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor? Sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang. Anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance, ibig sabihin nito ay handa sila na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time. Okay, thank you po. Salamat din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate impeachment court yung complaint, yung case, nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal
ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganhon ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Good morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para ho malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir. Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify. Yun hong order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Attorney. Good morning. Opo. Can you confirm and may we know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage eh. Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung dokumento, kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya ng sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara,
nagpasaho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon ho, hindi pa yan na isusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ngayon, ito pong ni-require, yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun hong verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po nung ruling ni Juan Ponce Enrile nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bali, sir, iko-comply pa po ba ng House tong requirements or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay. Hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Okay. Sir, last na lang, doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Ako po ay sigurado na gaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para sa bayan, hindi para sa bayad. Okay po? Okay, sir. Thank you rin. Thank you. Thank you, Bibian. Elson Quismorio from Manila Bulletin. Hello, Attorney. Good morning. Hello. If we may talk about SP Chis Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange dun sa interview kung saan sinabi ni ex-Chief Justice. So yun bang ginagawa ngayon ng Senate President? Pasok ba sa grave abuse of discretion? And then Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider.
gaya po na nabanggit ko kanina, wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. As a follow-up, Attorney, I think SP Escudero is somewhat dismissive of Pilconsa just because the President is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Sa palagay nyo ba, si Speaker, iba ho ang posisyon niya, iba ang posisyon, Presidente, Chairman ng Pilconsa. Sa palagay nyo, si Speaker Romualdez ay kayang impluwensyahan ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset of the Speaker of the House. So, my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality-based yan. Merit-based. Another one. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do, No? to what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng, porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po obra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Last na po, promise. Sige. May promise pa. Totoo yan, ha? You've already called out Senator De La Rosa kanina po, no, for being like partisan kasi nag-file na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impeachment court. So are you worried about that? Ganito po, ano? We will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Talagang promise, huli na yan, ano? Okay. Thank you, Elson. Okay, Milky Ergonan from DCRH. Good morning, Attorney Bukoy. Gandang maga po. Can you, how do you describe the composition of the defense team? Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Okay. Nabanggit niyo, sir, nabanggit ni Elson at nasagot niyo rin about the biases of some of the senator judges. So, hindi ba at this point ay sasabihin ng prosecution team to, kumbaga ay
mag-inhibit yung ilan na perceived na kakampi ng Vice Presidente? Ganito po yan, ano? Sa impeachment po, even sa regular courts, but lalong-lalo na sa impeachment, yun hong inhibition or recusal is personal to the judge. Kung gusto niya, ayaw niyang bumitaw, nasa sa kanya yan. Pero sa regular courts po, there are specific grounds for recusal. Okay? Pag hindi ho covered nung specific grounds sa recusal, as in relationship, familial ties, yun ho, mandatory. Pero other than those, if ang ground ay perceived bias, yan po ay personal na desisyon ng hukom. Ngayon sa impeachment po, yan po ang umiiral na kalakaran. It is personal to the judge concerned. Ngayon, tanong, kami po ba ay hihingi ng recusal ng mga perceived bias ng mga hukom? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. So, meaning, Attorney Bukoy, if ever, hindi nyo ipipilit na mag-inhibit sila. Pero pwede bang sabihan na hindi sila magbigay ng mga statements, kumbaga ay panig kay Vice President Sara? Kasi hindi pa naman sisimula ang impeachment trial and they will serve as the senator judges. Wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangang ipaalala pa. Subalit, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. May gag order po na nakalagay doon sa impeachment rules ng Senado. Salamat po. Salamat din po. Thank you, Milky. Let us now acknowledge Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po, Attorney. Tama ba, Attorney, it wouldn't be in the best interest of the prosecution to push for the inhibition of some senators because you still need 16 votes to convict? Or magbabago po ba yung numero? Kami po ay umaasa na bubuksan ng mga hukom ang kanilang mga mata at titimbangin nila ang ebidensya. Ngayon, meron po mga identified na kumikiling sa nasasakdal. Meron din po naman na swing votes. Ngayon, yung pong kumikiling, umaasa kami that the evidence will convince them to be impartial and to vote. Kung kinakailangang mag-convict, they will convict. Kung kinakailangang mag-acquit, they will acquit. Lahat po ay depende sa ilalahad na ebidensya. So, para sa akin po, let's give them the benefit of a doubt. Okay po. Attorney, may specific person po ba from the House who tapped you to be the spokesperson? Is it Speaker Romualdez or anyone from the House? Hindi po, hindi ko nakausap si Speaker Romualdez. Ang mga kaibigan ko po sa private prosecution, ang kumbinsi sa akin, ang lumapit sa akin na kung maaari ay tumulong ako. Maaari po dahilan sa nakita nila ako na naging resource person sa ilang interview sa teleradyo and dahil kilala ko rin naman sila, sa palagay nila ay nasa kakayanan ko na maging tagapagsalita. Sir, I checked your portfolio. It said that you're a member of FLAG and Mabini. Can you just give highlights of your career as a human rights lawyer as well? Ako po ay naging kasapi ng FLAG. Nung ako po ay nasa College of Law pa. Estudyante pa lang ako. Ito po yung panahon nila Jose W. Jocno, nila Joker Arroyo, at ni
Lorenzo Tañada. So, kami po noon ay kami po yung field investigators kung saan ho may pangangailangan na dapat harapin na human rights abuses. So, yan po ay sa mga labor groups, yan po ay sa mga magsasaka, yan po ay sa mga industrial workers. Nung ako po ay naging abogado na, I handled human rights cases also. Sa Mabini, ganun din po. Ang komposisyon lang ng Mabini ay iba. Ang komposisyon ng Mabini nung panahon na yun ay sila Alex Padilla, sila Bobit Sanchez, sila Tony Rosales. Yan po. Yan yung mga nakatrabaho ko. These days po ba, they still handle human rights cases or mas IP and litigation? I'm still a litigator. Intellectual property is one of our fields of practice. Okay po. And attorney, may nakita lang akong post somewhere na nakalagay ICC accredited lawyer. Is that true? Or No, I'm not an ICC accredited lawyer. Okay po. Sige. Mali po yun. Okay po. Sige po. Yun lang po. Thank you, Okay, attorney. salamat din. Thank you, Dwight. Earl Tobias from IBC 13. Good morning, Attorney Odi. Morning. Sir, hingi lang po ng reaksyon sa meron po kasing mga bagong aligasyon na galing kay Vice President Sara Duterte. Babasahin ko na lang po. Sige po. We all know that, first, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang context po nito o ang tanong ay parang allegedly, sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this po? Yan po ay unang-una. Ito pong mga pumirma ng impeachment, ng articles of impeachment, ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma ng hindi nila nauunawaan kung anong pinirmahan nila. Especially, it is under oath. Pag under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro isusungan sarili nila sa ganun. So, palagay ko ay, propaganda na lang yan. Follow up with that, attorney, kasi even with the start of the Good Government Committee hearings nung nauungkat yung anomalya ng confidential funds with the OBP and the DepEd, the BP has shown several allegations to the House. As the spokesperson, would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial? Kumbaga, sa halip na personal allegations, ay sagutin ng direkta yung articles of impeachment ng mga kaso sa kanya? Yan lang ho ang paraan para niya depensahan ang articles of impeachment. Sagutin niya. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, di sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Attorney, last na lang from my end. You said na nga kanina po na parang wala sa konstitusyon. Basically, yung pagmumosyon ng mismong Senator Judge and that Senator De La Rosa himself is acting like a defense counsel. With that po, is it also fair to now state that whatever happened to the Senate sets a bad precedent doon sa 20th Congress na mag-hold ng trial? Kasi parang laging nakabinbin or hanging by a thread yung pagtuloy nito with just one motion, pwedeng ma-dismiss. It's a bad precedent. It's a terrible precedent. Dahil hindi ito alinsunod sa saligang batas. Ang trabaho ng hukom ay litisin at desisyonan ayon sa ebidensya. Hindi maaaring i-dismiss na walang paglilitis. Wala yun sa saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, litisin at desisyonan. Last na lang, sir. Promise din. Promise din, As the spokesperson, do you have a direct message to the senator judges that will hold the BP's trial in the next Congress? Ang aking pong pakiusap ay maging impartial. Deliver impartial justice nang naaayon sa ebidensya. No personal preferences, no party affiliation influences.
tama na po yun. Kontento na ako doon. Salamat din. Thank you, Earl. Lenes Capanti from GMA Online. Good morning. Good morning, Attorney. Morning. Sir, yung sa about the counsel, the defense counsel of the vice president, is there any legal impediment on the part of the House? That's why it wasn't received, the notice of appearance. May legal impediment po ba? That's why you can't accept. Hindi ko po na, kasi bago lang ho yan eh. Nangyari yan kailan? Kahapon lang? Hindi ko pa ho nauusisa kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, hindi ko alam kung may impediment, kaya hindi tinanggap. Or kung ano ang dahilan kung bakit hindi tinanggap. Gaya po ng nasabi ko kanina, no harm, no foul. Dahil yung service of the entry of judgment was tendered. So as if it was received. Wala hong danyos. Thank you, sir. Salamat. Follow up lang po. Promise din, I didn't say promise. Okay. Just one follow-up question. Can you just explain? You mentioned a while ago that the House and the Senate both are continuing bodies; they are constant. Can you just drive the point that why this impeachment trial can cross to the 20th Congress? Because the other camp is always arguing that, the composition of the 19th Congress that endorsed this complaint is not exactly the composition of the 20th Congress. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang institusyon does not expire. Gaya po yan sa collegial body, no? Collegial body meaning judges composed of more than one. Kahit na ho magpalit yung mga hukom doon, hindi naman back to square one yung paglilitis eh. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po ang impeachment court. It doesn't matter what the composition is because the institution survives. It does not expire. It is the legislative function that expires. Thank you po, sir. Alam ko magpa-promise ka. Thank you, Lenesca. Big Semintak from Net25. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. Attorney, doon sa panimulang salita po ninyo, natatangi lahat itong nangyayari, maging yung article of impeachment, maging yung nasasakdal, maging yung impeachment court, sui generis. Pero sinabi nyo rin na yung maging ng sina Chief Justice Puno, maging ang Pelconsa, maging sa inyong panig mismo, ay tila nagkakaroon ng pagmamalabis batay na rin sa sinabi ni Senate President Escudero na walang limit kung ano yung gusto nilang gawin. Ang tanong ko po, sa ganitong mga pagmamalabis na napupuna ng mga legal luminaries diyan sa impeachment court na maaring lumalabag sa saligang batas, sino po ang pwedeng sumawata at pwedeng magpatigil o magtuwid sa impeachment court? Kung meron pong pagmamalabis, gaya nung sinabi ni Chief Justice Puno, abuse of discretion. Under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, sila ang pwedeng mag-awat. Subalit, hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction because they will respect ito po, no? Pwede silang manghimasok, pwede nilang sabihin na ito ay pagmamalabis. Although, ang nagipong kalakaran, the Supreme Court will respect the internal rules and yung kalakaran ng Senado as an impeachment court. Pero sa tanong ninyo, tanging ang Supreme Court po. Kung merong mag-aakyat nito, kung merong dudulog sa kanila para humingi ng ruling sa pagmamalabis na ito. Sino po kayang partido ang pwedeng dumulog? Kahit sino po yan. Kung ang tingin po ng defense may pagmamalabis na lugi sila o na agrabyado sila.
Ngayon, sa prosecution po, depende. Depende. Although ang prosecution, pwede pong ano yan. It can be a recourse available for the prosecution. Okay. Last na lang din po, promise po. Sabi po ninyo, at saka nung ipadala ng House of Representatives yung article of impeachment sa Senado, naninindigan ng prosecution team na mayroong presumption of legality and regularity ng article of impeachment. Pero pagdating po nung ma-constitute ang impeachment court, ang desisyon ng impeachment court under SP Chis Escudero as presiding officer, niremand po nila yung impeachment, article of impeachment. At noong huling araw po ng sesyon ng 19th Congress before the CNJ adjournment, nagpatibay sila sa plenaryo ng isang motion or resolution not to accept the remanded article of impeachment. Ang tanong ko po, dahil sa nangyaring yun, with the presumption of regularity pero ni-remand, ano po ang status ng article of impeachment? Kaya ko natanong yan, attorney, kasi maging sa panig ng depensa, mukhang si Vice President Sara Duterte ay nagre-refuse to answer the summons of the impeachment court dahil ang paninindigan nila ano ang kanilang sasagutin kung yung mismong article of impeachment ay questionable. Hindi po. Hindi po nagpasa ng resolusyon ang Kamara na huwag tanggapin. In fact, nagpasa sila ng resolusyon certifying that the articles of impeachment did not violate the one-year bar rule. Ngayon, kung sinasabi po ni Sara Duterte na wala siyang sasagutin dahil ang articles ay binalik. Hindi po naman ibig sabihin nito na yung articles patay na. May sasagutin pa rin siya. Nandyan yung articles eh. Kaya nga sinabi nga ng Senado, ng impeachment court, buhay na buhay ang impeachment proceedings. Because nandyan pa rin yung articles. Ang hiningi lang ay ang certification, yung remand. Yung sinasabing remand, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi po angkop ang remand sa impeachment proceedings. Yan po ay angkop sa mga regular courts. So, yung articles po, nandyan pa rin. Sagutin niya. Ngayon, kung ayaw niya sagutin, bakit? Another delay. Hindi po ba? Kung talaga siya ay seryoso na linisin ang kanyang pangalan, hindi ba sabi nga niya, I want a bloodbath. I want a trial. Hindi dapat sagutin niya para walang delay. Sa ganitong paraan, malilinis niya ang kanyang pangalan. Clarification ng attorney, kasi aside from doon sa resolution, may motion na inapprove sa plenary na hindi nila tatanggapin muna yung remanded article of impeachment. So ano ang magiging implikasyon noon sa panig ng impeachment court? Dahil, kaya sumagot si SP Escudero na whether they like it or not, they should comply with the order of the impeachment court. So nung hindi tinanggap ng plenary yung article of impeachment, ano ang implikasyon? By plenary, you mean plenary ng House of Representatives? Yes, sir. Wala pong ganong resolusyon. Meron po. Wala. My motion. The first is the resolution, and then may motion po sa plenary not to accept the remanded article of impeachment. Wala pong resolution to that effect. Motion. May motion lang. Ngayon, So what is the implication of that motion when the plenary approved the motion not to accept the remanded article of impeachment? Wala pong ganon. In fact, ang paninindigan ng plenaryo ay issue the certification. Kaya po, nabanggit ko, within the next few days, magpa-file po ng appropriate pleading. Walang inaprubahan na motion na wag tanggapin. Wag tanggapin. Yun ang sinabi ni
Senate President Escudero ay bilang kasagutan sa isang tanong na paano po kung hindi tatanggapin ng plenaryo. Anong sagot niya? Hindi, dapat sumunod sila kasi kami ang husgado. Wala akong alam na inaprobahang motion na wag tanggapin. Hindi po yun ang posisyon ng ano. Wala pa pong ginagawang posisyon. Ukol dyan, ang... Are you done with your questions, Vic? Okay. Marian Enriquez from TV5. Hi, Hello. good morning, sir. Pero hindi naman approve eh. Hindi aprobado yan eh. Ito? Ito ngayon. Okay. No, kasi ano eh, yung sinabi nyo, huwag tanggapin eh. Ang sabi ho, motion to defer receiving. Meaning, ipagpaliban muna. Hindi yung motion to not to receive. Iba po yun. Oo. Kaya ako nalito. Kasi sinabi mo, may motion na huwag tanggapin. Kaya sabi ko, wala yan. Walang ganyan. Meron motion to defer. Ipagpaliban muna. O ngayon, nagkakaintindihan tayo. Okay, malinaw na. Okay. Wala. Dapat hindi natin basahin. We should not read between the lines eh. Dahil bumubuo pa ng paninindigan ang prosecution panel. Pinag-uusapan pa po yan na ito ay ilalahad sa nabanggit ko na appropriate pleading na ipa-file within the next few days. Hindi po yung motion to not to accept kasi wala naman eh. Motion to defer. Thank you, Vic. Malinaw po. Okay, thank you, sir. Marian Enriquez from TV5. Good morning po, Attorney. Hello. Sir, since you mentioned na nga po, meron na tayong na-adopt na resolution about doon sa unang hiling ng Senado na hindi nga po lumabag sa konstitusyon, one-year prohibition rule. Pero yung pangalawa po nilang order, yung inihingi po nila, kailangan pa ba talaga ng Kamara na magsumite nitong willingness daw po ng 20th Congress na ipagpatuloy po itong impeachment complaint? Consistent do sa aking unang nabanggit na ang institusyon ay hindi nag-expire. Ang nag-expire ay ang paggawa ng batas. Hindi po dapat kinakailangan pang magkaroon ng attestation or affirmation na gusto pa ng ika-20 Kongreso na ipagpatuloy. Dahil yan, nakalatag ng articles eh. It is not an option to withdraw it. Dahil tapos na po yung constitutional duty ng Kamara nung transmit yung articles of impeachment. Hindi na po pwedeng bawiin yun. So, sa madalit sabi, it is not an option. Tuloy-tuloy na po yan. And besides, paano magko-comply ang 20th Congress? Eh, hindi pa convened. It's a surplus age. So, sir, even if, yun nga, you're saying na hindi nga talaga kailangan yan, so, hindi na rin natin na, kumbaga, ihintayin yung 20th Congress. Isasama nyo na rin po ba yan dun sa clarification? And, Yes. maninindigan kayo, hindi talaga kayo magpapasa nito? I-clarify po. Kaya nga, doon sa ilalatag na motion for clarification, diyan ho isasaad ang paninindigan ng prosecution. Diyan ho ilalahad. Antayin lang ho natin yon. Sa susunod na mga araw, ilalabas na rin yan. Sir, last na lang on my end, kasi nabanggit niyo po, member na kayo ng Free Legal Assistance Group. Bata pala, estudyante pa lang kayo. Na-meet niyo po yung mga kilalang nationalists ng mga senator bigate na yan, mga lodi, Senator Jose Jokno, Lorenzo Tañada. You mentioned kanina, Joker. Kamusta, sir? Anong feeling nung na-meet niyo sila? Meron ba silang mga lessons sa impart sa inyo? Ang aking pong kaalaman bilang... Pagdating po sa issue ng impeachment, sa magiging kahihinatnan po ng trial and of course yung masasabi po ng public, yung perception ng public about the impeachment trial. So ano po kaya pwede maging impact nun, especially sa social media, marami pong kumakalat na mga fake information, sir? Kaya ho, merong isa sa batas against fake news. Meron hong samahan yung movement against disinformation. Ang target po niyan, among others, ay yung mga fake media
productions, gaya po ng AI. Kung alam po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, how can you rely on the message? Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. So, pure propaganda. It only emphasizes the bias. Last na lang po, sir, promise. Okay. Ito naman Naging byword sa atin, promise. Sir, pero kung na-share po yun ni Senator Bato and kanina sabi po ninyo, umaasa kayo na bubuksan po yung mga mata ng Senator Judges dun po sa impeachment trial. Once na na-present yung evidence, paano po yun? Like this, sabi, it doesn't care. Well, if he doesn't care, then huhusgahan siya ng bayan. Pagtakbo niya sa susunod, hindi na siya iboboto. It's political suicide. Hindi po ba? Salamat din. Thank you, Haji. The floor is now given to Dominic Flores from Philippine Star Online. Hello, good morning po, attorney. Morning. Na-mention niyo po kanina na meron nga pong gag order under the Senate rules. Pero ang sinabi po kasi ni SP Cheese ay kailangan pa raw po mag-file ng motion or mag-issue ng motion before the impeachment court and for them to address that, like the senator judges will address it there. But do they really have to issue a motion? Hindi na po kailangan dahil nasa impeachment rules na nila. Hindi na kinakailangang make the obvious obvious. Hindi po ba? Nasa rules na nila eh. Hindi na kinakailangan mag-issue ng order, ng gag order. Dahil it is built into the rules of the Senate as an impeachment court. Do you think, attorney, that SP Cheese is also being inconsistent kasi nga during the campaign period ay sinabihan po niya yung mga senators na to refrain from commenting regarding the impeachment to avoid raising or yung controversies regarding it. Pero ngayon, parang kailangan po, kahit presiding officer na po siya, parang kailangan pa rin po ng motion. Why can't he decide that or why can't he be... All he has to do is to enforce it. Hindi na kailangan ng motion. Enforce niya. He should take the initiative as the presiding officer. Ayun po. Thank you, attorney. Salamat din. Thank you, Dominic. Jongman Lapas from DCRJ. Attorney, sabi niyo po kanina na wala sa saligang batas yung ilang hakbang ng impeachment judge. Sa palagay niyo, dapat ba silang mag-seminar ang mga senador, lalo na yung mga wala pang experience sa pagiging huwes ng korte ng pagsasakdal? Dapat po, pag-aralan din nila itong proseso para sila magabayan sila sa kanilang gagawing hakbang. They should take the initiative to study the rules of impeachment. Lalo na po yung mga hindi abogado. Nasa kanila yan eh. The initiative. So, tama kayo. Pag-aralan nila. Kung hindi, they'll be walking in the dark, so to speak. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Huli na po. Nangako po yung mga senador, nag-oath po sila na magiging senador judge. Kung sakasakali po na hindi sila tumupad sa pangako nila o magmalabi sila, pwede rin ba silang masampa ng kaso o ma-impeach din? Hindi po impeachable ang mga senador. Hindi po sila impeachable. Ang paghusga po sa mga senador na hindi tutupad sa kanilang pinanumpaan ay ang husgahan sila ng bayan. Huwag silang iboto. Pwede po sabihin na perjury, pero hindi eh. Dahil pwede lang panindigan yung sinabi nila, hindi, itong paniniwala ko eh. Hindi ako lumalabag sa batas. So, ang pinakamatibay po dyan na parusa ay mahusgahan ng sambayanan. Wala po. Kasi pwede lang sabihin na ito yung paniniwala ko, hindi ako naniniwala sa ebidensya, kaya hindi ako boboto ayon sa gusto ninyo. Bumoboto ko ayon sa pananaw ko. Thank you, Jong.
Now we are going to entertain phone-in questions from Kenneth Basilio of Business World. Sir, the Philippine Chamber of Commerce and Industries, Nina Mangyo, said that the speedy impeachment trial of Vice President Sara Duterte Carpio could be advantageous to the Philippine economy, while its chairman George Barcelon said that the government should hold the VP's trial to quell political back noise affecting foreign investor sentiment and help reinforce the country's image of political stability. Ano po yung The tanong? questions are, from the perspective of House Prosecution Panel, is there an expectation for a swift impeachment process, both to uphold the rule of law and to reinforce public trust in our democratic institution? Meron pang isa, sir. Sige, yan muna. Yan muna. Apo. Sa ngayon po, will there be a swift trial? It doesn't look that way. There's so much foot dragging on the part of the impeachment court. Also on the part of the impeached official. Pero ito po, once ito ay umusad, pag-usad po nito, sa panig ng prosecution, hindi po ang prosecution ang magbibigay ng dahilan para maantala ito. Ang gusto ng prosecution, swift trial. Ngayon, yung second question, Second question, and how can the prosecution reassure the private sector that the impeachment will not lead to a paralysis or disruption in economic policy making? ang sagot po dyan ay yung unang tanong ninyo. Does the prosecution expect a swift trial? Ang sagot doon sa pangalawa, yes, a swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito, habang naaantala, habang lumalawig, naguguluhan ang tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarally, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Pangalawa, nagdadigress ang atensyon ng Senado sa halip na sila ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa ekonomiya. Ayon po sa rules of impeachment, ang impeachment should be given priority. At a certain hour, they should stop their legislative work and conduct the trial of the impeachment. So, nakahati yung atensyon. So, hindi ho maganda yan. Dahil yung paggawa ng batas na makakatulong sa ekonomiya ay naaantala. So, mas mabuti na maging swift, maging mabilis yung paglilitis. Para investor confidence is assured. Thank you, sir. If I may use the word of the day promised last na to. Another phone-in question from Joanna Giolagon from Asahi Shimbun. Sir, makikita nung sana if the prosecution panel is working with the parties that previously filed impeachment complaints against the BP, kung meron pa silang role dito, like maybe as resource persons. And also baka, okay, ilan po? May ilan po na kalahok sa mga naunang impeachment complaints, yung sa tatlo. May ilang kalahok ho dyan na kasama sa prosecution panel. Ngayon, ito pong si Chel Diokno. Yung kanya hong party list, yung Akbayan, sila yung nag-file ng pinakaunang impeachment eh. Kaya nga siya inimbitahan na sumama sa prosecution group. Yung pangalawa, yan po naman yung grupo ni Makabayan. Makabayan Black, yung pangalawa. Yung pangatlo, ito po yung civil society, yung mga pare. Yun hong kasali doon na abogado, ay bahagi rin ng kasalukuyang prosecution team. So, yun po ang sagot sa katanungan nyo. Opo. Thank you, sir. Tina Panganiban Perez of GMA7 again.
Sir, pasensya na. Mababawi yung promise. Okay. Pahabol lang po. Are you at liberty to tell us who the witnesses of the prosecution panel will be or kahit ilan yung ipepresent? Let's wait and see. Kasi po, we're still vetting the witnesses. Merong mga testigo. Ngayon, pinag-uusapan lang, alin ang pinakamalakas? Alin yung uunahin? Darating po tayo yan pagdating ng paglilitis. Thank you po. Thank you. Billy Vegas from Abante Politico. Sorry po, ito po talaga yung promise ko. Kanina po walang promise. Dinitin mo pa yung promise kanina. Stress out ko lang po. Kasi may sinasabi po sila na yung refusal daw ng House to accept yung pinadala ni VP ay will cause further delay daw po. Alin pong pinadala? Yung entry of appearance? Yung Wala. entry po. Gaya po ng sinabi ko, that the service was tendered. So as if tinanggap, it will not delay. Kasi appearance lang naman yan eh. Pinapaalam lang sa prosecution, pati sa impeachment court, kung sino yung mga abogado niya. Wala pong delay yan. Thank you, BD. And before we conclude our press conference, we will give the floor again to Attorney Bukoy for his closing remarks. Sir? Ito po ang aking habilin. Sino ba ang takot na ilabas ang katotohanan? Sino po ang takot? E di yung may itinatago. Yung may itinatagong katiwalian, may itinatagong kamalian. Sa usaping patungkol sa proseso, walang higit na mahalaga kundi ang suyurin at hanapin ang katotohanan. The delay or suppression of the desire to know the truth becomes even more palpable. It becomes more compelling the longer that you delay or suppress the desire to know the truth. So, magmatsyag po tayo. Obserbahan natin yung proseso. Let's all get involved. Kasi po, gaya ng nasabi ko, we are all stakeholders sa prosesong to. Maraming salamat.